styles, and committed to service. Ibig sabihin lamang niyan, sa Filipino, nakikita natin na ang kolehiyo ng Shepherdville ang mangunguna sa rehiyon sa paghahatid ng mga kompetente, may tiwala sa sarili at kompetitibong guro na nangunguna sa pagiging ekselente sa propesyon, may progresibong estilo sa pagtuturo at may dedikasyon sa sinumpaang tungkulin. Program Mission. The College of Education is steadfast in its commitment to produce graduates who are ethical, professional, equipped with systematic knowledge and desirable skills, essential to practice progressive classroom instruction, technology-based training, and research management in a wide range of educational settings. Sa Filipino, ito ay nangangahulugan na ang kolehiyo ng edukasyon ay matatag at maagap sa dedikasyon nitong makahubog ng mga magtatapos na ethical, professional at sinandatahan ng mga sistematikong karunungan at mapakikinabangang kasanayan na kinakailangan upang maisakatuparan ang progresibong instruksyong pansilid, pagsasanay na nakabatay sa teknolohiya at mga pananaliksik pamamahala sa malawak na aspekto sa larang ng edukasyon. Narito ang koda ng ating kurso. Ito ay LIT 107 na may pamagat na dula ang Pilipino. Meron itong 3 unit at 54 na kabuuang oras. Sumasaklaw ito sa pagpapakita ng kaalaman sa pangkasaysayang pag-unlad ng dulang Filipino na nagbibigay tuon sa iba't ibang paggamit ng mga sangkap o elemento ng teatro, pagsulat ng dula, pagiging direktor, pag-arte, panunood at pagpupuna, na ipamamalas ang kaalaman sa mga disenyo, pagpili, pagsasaayos at paggamit ng diagnostic, formative at summative na pagtataya sa mga gawaing may kinalaman sa pagtatanghal ng dula. Narito ang mga resulta ng pagkatuto sa kurso. Yung course learning outcome natin. Una, na ipamamalas ang pag-unawa sa kaalamang pampananaliksik tungkol sa pangkasaysayang pag-unlad ng dulang Filipino. Kalawa, nakagagamit ng estratehiyang pampagtuturo sa mga sangkap o elemento ng teatro, pagsulat ng dula, pagiging direktor, pag-arte, panunood at pagpuna na makatutulong sa pagpapaunlad ng mapanuri at malikhaing pag-iisip at iba pang mataas na antas ng kasanayang pag-iisip. Ikatlo, na ipamamalas ang kaalaman sa mga disenyo, pagpili, pagsasaayos at paggamit ng diagnostic, formative at summative na pagtataya sa mga gawaing may kinalaman sa pagtatanghal ng dula. 30, na ipamamalas ang kaalaman sa mga teorya at iba't ibang uri ng dula at paggamit nito sa loob at kabuuan ng kurikulum sa iba't ibang disiplina na may positibong paggamit ng ICT. Panglima, na ipamamalas ang kaalaman sa verbal at di-verbal na estratehiya ng komunikasyon. At pang-anim, na ipamamalas ang pag-unawa na nakatutulong sa kapaligiranang pagkatuto na nahihikayat ang pakikibahagi ng mga mag-aral sa mga dulang pansilid, paaralan at dulang pantanghalan gamit ang positibo at di marahas na pagdidisiplina sa pamamahala sa mga gawain ng mag-aaral. Subalit sa kasalukuyang panahon natin ng pandemya, marahil gagamitin natin ang iba't ibang teknolohiya upang maipamalas yung pakikibahagi ng mga mag-aaral sa dulaan. Maaari tayong gumamit ng mga video recorder, isisend na lang po sa ating Gmail o maaari tayong gumamit ng halimbawa TikTok, ganun, sa gawaing pagtutula. Ano yung mga ebidensya ng pagkatuto? Una,
pagtatapos na sanayang papel. Ikatlo, yung paglalahad ng natutuhan sa aralin. Kaapat, yung mga resulta ng maikli at yung mga pamanahunang pagsusulit. Ikalima, yung output sa paggawa tulad ng videos at mga PowerPoint presentation. Pang-anim, yung resulta ng mga pasalitang pagsusulit. Narito yung mga paksa sa ating preliminaryo o yung prelims. Una, yung orientasyon at paglalatag ng mga tuntunin ng paaralan at klase. Ikalawa, yung kalikiran at mga dahilan ng pag-aaral ng panitikang Filipino. Ikatlo, yung mga uri ng panitikan. Pang-apat ay ang pagpapaunlad ng panitikang pambansa. Pang-lima ay ang pahapyaw na kasaysayan ng dula sa Pilipinas, yung mga unang dula sa Pilipinas. Mga dula sa panahon ng Kastila. Pang-walo ay ang mga dula sa panahon ng Amerikano. Pang-siyam naman yung dula sa panahon ng Hapon. Pasok na ito sa midterm yung CHEDRO at samahan ng mga mandudula sa Pilipinas, yung PETA, Philippine Educational Theater Association. Pang-11, yung mga katangian ng isang PETA play, paano ito nabubuo, at yung mga halimbawa ng mga PETA play na napalabas na. Sa pinal naman, meron tayong ang pagsasatao. Dito ay inaasahan na kayo ay magsasagawa ng mga gawaing tulad nito, yung pagsasatao. Gagawa kayo ng sarili ninyong pyesa. Yung pagtatalumpati, nariyan din ang pagkukuwento, masining na pagkukwento. Yung pagdidebate, pang-15, at pang-16 yung pelikula. Manunood tayo ng pelikula at susuriin natin iyon. Pang-17 yung dulang pampanitikan o dulang pampelikula. Yung pagsulat ng mga dulang pampelikula, yung pagbuo ng dulang pantelebisyon at pampelikula. At kinakailangan sa kursong ito para matapos natin ito yung kopya ng module, eksaminasyon, mga kalipunan ng mga output sa aralin. Sistema ng pagmamarka, nariyan yung students answered question, yung ORSAC 10%, yung summative test 20%, class interaction 10%, lesson summation response 10%. Yung mga tuntunin natin sa klase, upang magkaroon tayo ng kolaboratibong gawain, lahat tayo ay malayang makikibahagi sa paggawa ng tuntunin. Mag-isip at pumili ng pamagat o liriko ng kanta at gawin ito bilang isang tuntunin sa klase. Ulitin po natin yung tuntunin sa klase. Tayo yung gagawa. Mag-iisip tayo at ibabahagi natin ito. Narito yung halimbawa doon sa kantang Tagpuan ni Binibining Moira de la Torre. Yung kinuha natin yung liriko na ito, bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? Nangangahulugan na sa pag-aaral, kailangang walang aalis, walang susuko upang maging matagumpay sa kinabukasan. Narito yung mga